naman? Naalala mo ba yung anak ng labandera natin sa asyenda noon? 13 years old ka pa lang noon tapos ang batang iyon siguro nasa edad 11. Hinubad mong brief mo sa harapan niya kasi sabi mo sa kanya, paglaki mo, sa kanya mo lang ibibigay ang alaga mo. Umiyak ang batang iyon dahil nakakita daw siya ng higanteng bulate. Naalala mo yun? Ani pa ng aking ama na ikinagulat ko. Napatingin ako sa mga kaibigan ko na humahagalpak na ng tawa at paulit-ulit na binabanggit ang higanteng bulate. Sa sobrang pagkapikon ko'y binunot ko ang baril ko at mabilis ako napatayo. Para namang may dumaang anghel na bigla namang tumahimik ang paligid. Maliban sa aking ama at tito na wala pa ring tigil na tumatawa. Dad, enough! Malakas kong sigaw dahil hindi na ako natutuwa. Pinapunta ba ninyo ako dito para lang sabihin yan sa harapan ng mga ito? Pinahihiya mo ako, Dad! Nainis kong ani. Tumayo naman ang aking ama at tinapik ako sa aking balikat. Kinuha niya ang aking baril at ibinaba niya ito sa table. Iginiya naman niya ako sa isang swivel chair at tinawag niya si Henry. Napakunot noo kami ni Henry habang nagkakatinginan kami. Lumapit din si Tito at tumayo lamang siya sa likod ni Henry. Pwede ba ninyong puntahan si Hendrix? May problema siya ngayon at kailangan niya ng tulong ninyo. Ani, Tito. Kumunot naman ang noo ko. Bakit ako ang kailangang sumama sa kanila? Ano na naman bang ginawa ng gagong iyon? Galit na ani Henry. Nakikinig lamang ako dahil gusto ko ring marinig ang sasabihin ni Tito sa amin. May sinapak na judge sa England at tinutukan ng baril sa harapan ng maraming tao. Medyo palaban yung judge, kaya ayun, nakakulong ngayon. Ikaw, Felix, ang makakatulong sa pinsan mong iyon. Ani, Tito. Bakit ako? Bakit hindi si Henry? Nainis kong ani. Hindi ako maaaring umalis dahil binabantayan ko si Colin. Ikaw, Felix, ang pupunta doon. May iwan dito si Henry upang siya ang magbantay kay Colin. Ang isasama mo lang ay si Jamie, Calvin at si Simon. Pagdating niyo sa England ay sasalubungin naman kayo ng mga tauhan natin doon. Nakahanda ng eroplano maghahatid sa inyo mamaya sa England. Ani ng aking ama na ikinagulat ko. What? Agad-agad? My God naman, Dad! Wika ko na inis. Shit! Kapag nakita ko talaga yung Hendrix na iyan, maniwala kayo sa akin. Magkakabali-bali ang buto niyan sa akin. Galit na ani ko habang napapasabunot na ako sa aking sarili. Ang dami ko nang problema, pati ba naman ang tarantadong iyon ay poproblemahin ko pa rin? Sige na anak, kung ikaw lalapit sa judge na iyon ay wala na sila magagawa kung hindi ang iurong ang demanda kay Hendrix. Pagkatapos ay iuwi mo siya dito sa Pilipinas. Dagdag na ani pa ng aking ama na sinugundahan naman ni Tito. Napasandal na ako sa aking swivel chair at hinilot-hilot ko pa ang aking sentido. Nakakapikon dahil lahat na lang yata ako ang umaayos. Sige ho, may tatapusin lang muna akong trabaho at pagkatapos ay aalis din kami mamaya nila Calvin. Ani ko at muli akong humugot ng malalim na buntong hininga. Ilang araw na naman ako malalayo sa mahal ko. Talagang kapag nakita ko yung Hendrix na iyan ay babasagin ko ang pagmumukha ng gagong iyon. Puro na lang sakit ng ulo ang ginagawa niya. Salamat, iho. Hayaan mo't pagsasabihan ko ang batang iyon. Ani, Tito. Tumango lamang ako pero masama ang loob ko. Ayaw na ayaw ko pa namang nalalayo sa mahal ko dahil hindi ako mapakali, lalo pat alam ko namang umaali-aligid ang mga kalaban. Anyway, nalaman na ba ninyo kung sino sa mga tauhan natin sa Devon State ang nagpapasok sa mga kalaban? Ani ng aking ama. Yes, Dad. Kaya lang, ayun, patay na. Nakita ang bangkay niya kinabukasan na inaanod sa ilog at may tama ng bala sa noo. Ngayon ay sinisigurado na namin ang seguridad ng Devon State. Tinanggal na rin namin ang mga baguhang nagbabantay at sinigurado kong ang lahat na nagbabantay ngayon doon ay mapagkakatiwalaan. Wika ko at tumango lamang ang aking ama. Napatingin naman ako kay Henry na tahimik lang. Isa pa ang gagong ito. Mula nang mawala si Jane, lagi nang parang sinasaniba ng kung anong masamang espiritu. Lagi na lamang tahimik at kung magsalita man, madalas galit. Ikaw naman, Henry. Kaya ka nandirito ay upang italaga kita sa mansyon ng mga Andrade. Siguraduhin mo na habang wala sila Felix, ay walang mangyayari sa magiging asawa ng isang King Venom. Nagkakaintindihan ba tayo? Ani ng kanyang ama. Tumango lamang si Henry at hindi pa rin nagsasalita. Ano bang problema mo at para kang tinakasan ng asawa? Ani ng aking ama na ikinatawa ko na ng malakas. Tumingin naman si Henry sa direksyon ko at tinitigan niya ako ng masama. Tinakasan ng babae. Ayan, parang nababaliw na sa kakahanap. Ani ko at hindi ko mapigilan ang hindi mapahagalpak ng tawa. Isang malakas na hampas ng kamao sa aking table ang ginawa ni Henry kaya natahimik ako at tinitigan ko siya ng masama. Henry!
Malakas na sigaw ng aking ama at ng kanyang ama. Napabuntong hininga naman ang pinsan ko at tumayo. Lumapit siya sa akin at tinapik ako sa balikat at pagkatapos ay tumalikod ito pero bago lumakad palayo ay muling humarap sa akin at isang suntok na malakas sa balikat ko ang bigla niyang ginawa. May lamok! Kinagat ako sa balikat ng lamok! Pangaasar ko at malakas na tawanan ng mga kaibigan namin ang marinig sa loob ng aking opisina. Alam kong piko na sa akin si Henry at wala lang siyang magawa dahil ano pa man ang sabihin niya, ako pa rin ang leader ng organisasyon na kinabibilangan niya. Napapailing na lamang ang mga ama namin ni Henry. Pasalamat ka sila at hindi ko pinatulan dahil baka tumabingi ang mukha niya kapag gumanti ako sa kanya. Pagkalis ng aking ama at ni Tito ay tinabihan ko sila sa sofa. Napasandal ako sa upuan at pinikit ko ang aking mga mata. Ilang araw tayo sa England? Tanong ni Calvin. Hindi ko pa alam, pero siguradong kulang 1 linggo pero pilitin natin mapabilis dahil hindi ako maaaring malayo na matagal kay Colleen. Ani ko. Huwag kang mag-alala dahil ako nang bahala kay Princess Ali. Hindi ko aalis sa tabi niya at doon kami matutulog sa mansyon nila. Isasama ko ang lahat ng tauhan upang makasigurado na wala makakalapit sa kanya na kahit na sino habang wala ka. Basta ikaw na bahala kay Hendrix dahil kapag nakita ko din iyan, sisiguraduhin ko sa kanya na malulumpo siya sa akin. Ani naman ni Henry. Naghanap ka ba kay Jane maghapon kaya wala ka kanina? Tanong ko. Umiling siya at napapailing pa ng kanyang ulo. Inilagaan ko ang mga anak ko at tiningnan ko na rin ang bagong tagapag-alaga ng mga bata. Mukha namang mababait at mapagkakatiwalaan. Medyo may edad na at marunong sa bata dahil marami daw siyang mga anak. Wika niya kaya tumango lamang ako. Bro, baka naman pwede ko nang malaman kung nasaan si Mary. Nababaliw na talaga ako kakahanap kung nasaan siya. Ani Simon. Napatingin ako sa kanya nang nakasalubong ang 2 makakapal kong mga kilay. Wala akong alam kung nasaan si Mary. Ani ko at ipinikit ko ang aking mga mata. Sinabi mo na sa akin na alam mo. Yan ang pagkakamali mo, Felix. Hindi mo kayang tumingin sa amin kapag nagsisinungaling ka. Sabihin mo na kasi kung nasaan si Mary dahil dinadala niya ang magiging anak ko. Anya na ikinatawa ko. Kago. Pinuntahan ka sa bar para sabihin sa'yo na buntis siya at mahal na mahal ka niya. Pero anong ginawa mo, ha? Pinagtabuyan mo lang naman ang kaawa-awang babae. Tapos ngayon may nalalaman ka pa na dinadala niya ang magiging anak mo? Ulol! Ayaw na niya sa'yo, kaya buti nga sa'yo. Sira ulo ka kasi. Wala kang mapapala sa akin, Simon. Hanapin mo at kapag nahanap mo siya, saka kita tutulungan kung paano mo siya mapapaamong muli. Sa ngayon, paghirapan mong hanapin ang babaeng itinaboy mo. Naiinis kong Ania. Nakikita kong frustration sa kanyang mga mata. Mukhang puyat din na isang ito kakahanap kay Mary. Mga napapala na walang respeto sa mga babaeng nagugustuhan nila. Bakit kasi ayaw mo pang sabihin sa kanya kung nasaan talaga si Mary? Ani Henry. Tinawanan ko ang sinabi ni Henry kaya napapailing siya sa akin. Para kapag nahanap ko din sa Jane, kailangan ko ding sabihin sa iyo, hindi ba? Ganun ang gusto mong mangyari, hindi ba, Henry? Ani ko. Hindi siya kumibo at tumingin lamang siya sa ibang direksyon kaya natuwa na naman ako at ipinikit ko na ng tuluyan ang mga mata ko. At pagkatapos ay itinaas ko ang 2 kong mga paa sa coffee table. Maglabas na lang kayo ng alak. Gusto kong uminom. Ani ko nang hindi ko idinidilat ang aking mga mata. Karma kasi ang tawag sa nangyayari sa kanila. Nandito ako ngayon sa mansyon ng mga Andrade. Hinihintay ko ang pagbaba ng mahal ko dahil kausap pa raw nito ang kanyang ama sa video call. Gusto ko sana siyang puntahan sa itaas pero ayoko naman silang istorbohin. Baka importante ang pinag-uusapan nilang dalawa. Masaya akong nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan ko nang dumating ang mahal ko. Isang yakap mula sa likuran ko ang nagpangiti sa akin kaya mabilis akong pumihit upang mapaharap ako sa kanya sabay pulupod ko ng mga braso ko sa maliit niyang bewang. Namiss mo ba agad ako kaya nandito ka na? Malambing niyang ani. Hinalikan ko naman siya sa kanyang labi bago siya sinagot ko. Lagi kitang namimiss. Minuminuto akong nasasabik sa'yo. Ani ko at hinila niya ang kamay ko papuntang silid tanggapan. Naupo kaming 2 sa sofa at sinandig niya ang kanyang ulo sa aking braso. Napapangiti naman ako dahil sobrang sweet naman yata ng mahal ko. Nandito ako kasi magpapaalam sana ako sa'yo. Medyo matagal-tagal ako mawawala. Mga 5 to 6 days lang naman. Kasama ko si Jamie, Calvin at Simon. Ani ko kaya bigla siyang napataas ng ulo at napaupo ng tuwid. Saan ka pupunta?
Anya at nakikita ko sa mukha niya, lalo na sa kanyang mga mata ang kalungkutan. Kung maaari ko lang nga sana siyang isama, bakit ang hindi? Kaya lang hindi pwede. Pupunta ako ng Bedford, England. Kailangan kami ni Hendrix dahil nakakulong siya ngayon doon. Ani ko, what? Ano na naman ang katarantaduhang ginawa ng isang iyon? Ani James na ikinatawa ko ng mahina. Sinapak daw ang isang judge at tinutukan ng baril sa mukha sa harapan ng maraming tao sa isang public place. Ani ko, sabay tingin ko kay Henry na nakaupo lang sa sofa at hindi kami pinapansin. Mukhang si Jane na naman ang nasa utak ng pinsan kong ito. Sasama ko. Dapat mag-impake ako. Ani ng mahal ko at patayo na lamang sana siya nang pinigilan ko siya sa kanyang kamay. Napatingin naman siya sa akin at nagsimula ng tumikwas ang isa niyang kilay kaya napabuntong hininga ako. Hindi ko binibitawan ang kamay niya at hinihila ko pa siya pabalik sa akin na upuan niya sa tabi ko. Baby, hindi ka pwedeng sumama. Kaya nga kami nandito upang sabihin sa iyo na si Henry at ang mga tauhan ko muna ang bahala sa inyo. 3 lang ang makakasama ko. Si Simon, Calvin at Jamie. Katulad ng sinabi ko kanina. Sila Henry ang makakasama ninyo. Ani ko sa seryosong tinig. Isama mo na lang kasi ako. Pwede mo naman ako isama, hindi ba? Bakit ayaw mo? Nagtatampong ani sa akin ni Colleen. Kahit gustuhin ko man siyang isama ay hindi maaari. Marami siyang dapat na asikasuhin bilang bagong pinuno ng kanilang organisasyon. Alam mo naman ang sagot ko dyan, hindi ba? And besides, napagkasunduan namin nila Henry na doon muna kayong lahat sa Devon State upang makasiguro ako sa kaligtasan ninyo. Dahil matindi ang seguridad doon. Tinanggal ko na rin ang mga baguhang tauhan ko upang makasiguro ako sa kaligtasan ng lahat. Lalo-lalo ka na. Ani ko sabay himas ko sa napakaganda mukha ng mahal ko. Sinimangutan naman niya ako. Tinanggal niya ang kamay ko at padabog siyang tumayo at sa kanya ako tinalikuran. Agad naman akong tumayo at hinabol ko ang mahal ko at niyakap ko agad siya pero mas lalo lamang siyang nagalit sa akin at itinulak niya ako ng malakas palayo sa kanya. Ganito talaga ang mahal ko kapag hindi niya nakukuha ang gusto niya. Nagagalit na lamang siya ng walang dahilan sa akin. Bahala ka sa buhay mo! Pagbalik mo, bangkay na ako! Pagbalik mo, sa sementeryo mo na ako pupuntahan! Sigaw niya sa akin na ikinagalit ko. Biruin na niya ako sa lahat ng bagay, wag lamang ang tungkol sa kanyang kamatayan dahil yun ang bagay na kailanman ay hindi ko pahihintulutan. Stop it, Elena Andrade! Stop it! You're being ridiculous! Malakas kong sigaw. Hindi ko nagugustuhan ang nagiging ugali niya sa tuwing hindi niya nakukuha ang mga bagay na ninanais niya. Lagi na lamang niya ipinapanakot sa akin na may nagtatangka sa buhay niya o kaya naman ay ang kamatayan niya. Huwag mo akong sisigawan. Hindi na ako natutuwa sa'yo. Siguro may babae ka doon kaya ayaw mo akong isama. Malakas niyang sabi sa akin. Ang mga tauhan namin ay tahimik lamang at isa man ay walang nagnanais na bumagitna sa aming dalawa. Baby naman, wala akong babae dahil kontento na ako sa'yo. Ani ko sabay lapit ko at yayakapin ko na sana siya pero malakas na tulak ang ginawa niya sa akin. Napapahiya na ako sa mga tauhan at kaibigan ko pero parang baliwala lang sa kanyang ginagawa niya. Huwag mo akong hahawakan. Kung hindi mo ko isasama, hindi na kita pakakasalan pa. Sigaw niya kaya nagpanting ang mga tenga ko sa galit at masama ko siyang tinitigan. Huwag mo kong susubukan dahil hindi mo pa nakikilala ang tunay na ugali ng isang Felix Devon. Kapag sinabi ko sa iyo na manatili ka dito, ibig sabihin mananatili ka dito. Nagkakaintindihan ba tayo, Elena Andrade? Nanggigigil kong aniya. Hindi ko talaga nagustuhan ang tinuran niya. Hindi ko inaasahan na maririnig kong muli sa kanya ang mga salitang iyon. Huwag mo akong tuturuan ng dapat kong gawin, Felix. Hindi kita tatay at lalong-lalong hindi kita asawa. At hindi na kita magiging asawa. Sigaw niya. Napapailing na lamang ako sa kanya habang matalim ko siyang tinititigan. Baka akala mo natatakot ako sa'yo. Wala akong pakaalam sa galit mo. Matakot ka sa galit ko. Sigaw pa niya. Tumalikod ako sa kanya at dinampot ko ang aking leather jacket. Huminto ako sa harapan ni Henry at iniutos ko sa kanya na ihatid silang lahat sa Devon State. Tumango naman siya sa akin at tinanong kung okay lang ako. Isang matalim na tingin na ipinukol ko kay Colleen at tuluyan ako lumabas ng kanilang mansyon. Sapat ng kasagutan iyon para sa aking pinsan. Mag-iingat kayo. Siguraduhin mo na lagi kayo may kasamang tauhan. Wala kami doon para tulungan kayo. Huwag ka mag-alala dahil ako nang bahala dito. Babantayan ko siya ng aking buhay. Boses ni Henry. Napatingin ako sa pinsan ko na kasunod ko lang para sa likuran ko.
Yumukod ako sa kanya ng bahagya na ang ibig sabihin ay nagpapasalamat ako sa kanyang tinuran. Ang bilin ko, Henry, kayo na bahala dito. Mag-iingat din kayo habang wala ako. Ani ko at tuluyan na ako naglakad patungo sa balawak na garahe ng mga Andrade. Felix! Saan ka pupunta? Felix, bumalik ka dito! Sigaw ni Colleen pero hindi ko na siya pinansin. Sumakay ako sa dala kong motor at agad ko itong pinaharurot at palabas ng malawak nilang bakuran. Napatingin ako sa side mirror at kasunod ko lamang sina Calvin na makakasama ko sa pagpunta ko ng England. Dumiretso na ako sa Devon State upang makapag-impake na ako. Ang mga kaibigan ko naman ay dito naman nanunuluyan sa akin kaya may mga damit na sila dito na maaari nilang dalhin. Hindi ka na ba magpapaalam pa kay Princess Ellie? Tanong ni Jamie. Ngumisi lamang ako ng pagak dahil masama ang loob ko dahil sa mga narinig ko kanina. Napatingin ako sa telepono ko na magsimula itong mag-ring. Si Colleen ito pero end call lang ang ginawa ko. Nagdial naman ako ng numero ni Henry upang alamin kung okay lang ba sila doon at kung anong oras sila pupunta dito. Nandun sa itaas ang prinsesa mo at galit na galit. Tinawag kanya impacto na may 10 sungay daw. Ani ng pinsan ko. Napapailing na lamang ako. Napakaisip bata talaga ng babaeng iyon. Hayaan mo siya. Siguraduhin mo lang na kahit ano mangyari ay madadala mo sila dito mamaya. Kapag tumanggi siya, alam mo na ang gagawin mo. Napag-usapan na natin ang mga bagay na iyan, kaya ikaw na bahala. Ani ko kay Henry na kausap ko sa kabilang linya. Aalis na ba kayo? Ikaw na bahala kay Hendrix. At kung makakaladkad mo siyang pabalik ng Pilipinas, please gawin mo. I owe you one, pinsan. Ayoko talaga na pakalat-kalat ang pagmumukha ng gagong iyon sa mga tabloids at sa social media. Ako ang naapektuhan sa mga pinagkagagawa niya. Wika niya na ikinatawa ko na. Sige na bro, alis na kami. At tulad ng habilin ko sa'yo, ikaw na bahala sa kanila. Kung kinakailangang itali mo si Colleen sa silid ko ay gawin mo para hindi kanya matakasan. Wika ko at siya naman ngayon ang natawa. Natapos din ang pag-uusap namin at tinapos ko naman ang pag-iempake ko. Aalis na ba tayo? Ipapahanda ko ng sasakyan. Ani Calvin, kaya napatingin naman ako sa aking orasang pambisig. Napabuntong hininga ako. Nakakainis dahil aalis ako nang may sama ako ng loob sa babaeng mahal ko pero kasalanan naman niya iyon. Maayos ko naman siyang kinakausap upang malaman niya ang planong pag-alis ko pero hindi ko nagugustuhan na sa tuwing may pagtatalo kami na tulad ng ganito ay tinatakot niya ako na maaring bangkay na lang niya ang babalikan ko dito sa Pilipinas. Huwag mo nang pansinin si Princess Ellie. Mainit lang ang ulo niya dahil magkakahiwalay na naman kayo. Ani Simon. Mainit ang ulo? Maayos ko siyang kinakausap, Simon. Tatakutin niya ako tungkol sa ganoong bagay? Parang napaka-insensitive naman yata niya ngayon. Napapansin ko sa kanya na lagi na lang niya ipinapanakot sa akin ng mga taong nagtatangka sa buhay niya kapag may nais siyang makamit. Tama ba yun? Tama ba na sabihin niya yun sa akin, ha? Napapailing kong ani at isang tapik sa balikat ko isinagot niya. Tara na at baka maliit pa tayo. Huwag mo nalang pansinin ang mga sinabi niya. Lahat ng magagaling na tao ay kasama niya ngayon. Maging ang pinsan mo sa Henry kaya wala kang dapat na alalahanin. Ani Simon, tumango lamang ako at kinuha ko na ang dala kong maleta. Sa totoo lang ay hindi naman ako nag-aalala dahil kung nasa loob sila ng Devon State, habang wala ako ay panatag ang loob ko. Tumunog ang telepono ko kaya mabilis ko itong sinagot nang makita ko na si Henry ang tumatawag sa akin. On the way na kami sa Devon State. Kasama silang lahat. Kasama din namin ang ilang piling tauhan nila. Nandyan pa ba kayo sa mansyon mo? Ani Henry sa kabilang linya. Hindi na namin kayo hihintayin. Paalis na kami. Dahil baka malate kami. Ikaw na sana bahala sa kanila. Pipilitin namin makabalik agad sa lalong madaling panahon. Kung kinakailangan palamunin ko na bala ang judge na yun ay gagawin ko matapos lang problema kay Hendrix. Sagot ko na ikinatawad niya. Napangiti naman ako dahil at least kahit papaano ay nagagawa niyang ngumiti. Pagkatapos namin mag-usap ay sumakay na ako sa aming sasakyan at tuluyan na nga kaming nilisan ang lugar ko at tumungo na kami papuntang airport. Hindi pa rin mawala sa isipan ko ang mga sinabi sa akin ni Colleen. Pati ang pagbabantay niya na hindi na niya ako pakakasalan. Sayo at sa gusto niya ay pakakasalan niya ako. Hindi ako papayag na hindi siya magiging akin. Kilalanin niya ang taong tinatakot niya dahil pagdating sa ganyang bagay ay hindi ako natutuwa. Sa Princess Ellie pa rin ba ang iniisip mo? Huwag mo masyadong isipin ang mga sinabi niya. Galit lang yun. Bata pa kasi kaya ganoon pa mag-isip. Ani Jamie. Hindi ko siya pinansin at tumugot lamang ako ng malalim na paghinga. Sinandal ko ang katawan ko sa pagkakaupo ko at ipinikit ko ang mga mata ko.
Tumunog ang telepono ko, tanda na may pumasok na isang mensahe kaya mabilis ko itong tiningnan. Pagbalik mo, maghanap ka na ng ibang babae na pakakasalan mo dahil ayoko na magpakasal sa'yo. Mensahe ni Colleen kaya napapailing na lamang ako. Pinatay ko ang aking telepono at ibinalik ko ito sa bulsa ko. Bahala siya kung ano ang gusto niyang sabihin pero hindi ako babalik doon upang sunduin siya. Anong oras ang alis ng eroplano na pinadala ni Dad? Tanong ko kay Simon. 5:30. Why? Tanong niya. Pinababa ko ang driver at nagpalit kami ng pwesto. Ako na ngayon ang nagmamaneho ng sasakyan. Mabilis ko ibinalik ang sasakyan pabalik sa Devon Estate na ikinagulat nila. Ano nangyayari? May kaguluhan ba? May sumugod ba kila Henry? Sunod-sunod na tanong nila sa akin. Hindi ako sumasagot pero tinapakan ko na ng sagad ang gas kaya mas tumulin pa ito. Shit! Dahan-dahan ka naman! May nangyayari ba sa kanila? Ani Jamie at nakikita ko sa kanila ang matinding pag-aalala. Hindi ako sumasagot at mabilis lamang ako nagpapatakbo ng sasakyan. Hindi naman nagtagal ay nakikita ko na ang napakalaking gate at ang nagtataasang bakod ng Devon Estate. Pagkabukas ng gate ay muli kong pinaharurot ang sasakyan dahil malayo-layo pa mula sa gate ang kinatatayuan ng mansyon. Pagkarating namin sa harapan ng malaking mansyon ay sinalubong na agad kami nila Henry. Marahil ay nairadyo na sa kanila ng mga tauhan namin na nagbabantay sa mga gate. Bakit kayo bumalik? Ano nangyayari? Gulat na ani Henry. Mabilis lang akong pumasok sa loob ng kabahayan pero napahinto ako sa kalagitnaan ng mansyon nang makita kong bumababa ng hagdanan si Colleen na may dalang maleta at ganoon din ang tatlong babae na kasama niya. Si Sylvia, Andrea at si Olga na may dala ding maleta. Napakunot noon naman ako habang pinagmamasdan sila. Pagbaba ni Colleen ay tumingin pa ito sa kanyang orasang pambisig at tinitigan ako sa aking mukha. Late ka ng ilang minuto. Anya kaya napakunot noo ako. Tom girl, tama ka nga na babalik dito sa Felix para sunduin ka. Buti na lang pinadala mo sa amin ang mga passport namin. Noong una talaga hindi ako naniniwala sa sinasabi mo pero heto siya ngayon, sarapan natin. Oo. Ana Sylvia. Malalaking ngiti naman ang sumilay sa mukha ni Olga at Andrea sabay pakita sa akin ang mga passport nila. Sabi ko naman sa inyo, yung huling message ko sa kanya hindi niya makakatiis. Takot lang niya. Ani pa ni Colleen. Napatingin ako sa mga kaibigan ko na malakas nang tumatawa kaya sa inis ko ay nilapitan ko sila at isa-isa ko silang pinagsisipa. Mag-impake kayong lahat, Henry, dahil kasama ko na kayong pupunta ng England. Ani ko. Napapakamot na lamang sila ng kanilang batok dahil hindi naman talaga ito ang plano. Pero wala akong magagawa dahil baka nga totohanin ng mahal ko ang banta niya sa akin. Hindi ko pinapansin si Colleen dahil naiinis ako sa kanya. Alam na alam niya kung paano niya ako mapapasunod. Bakit ba kasi hindi ko kayang paglabanan ng mga pananakot niya sa akin? Isang yakap niya mula sa likuran ko ang ginawa niya pero hindi ko pa rin siya pinapansin. Napapailing na lamang ako dahil talagang sinasagad niya ang pasensya ko. Gayon pa man ay wala naman ako magawa dahil pakiramdam ko hindi rin ako makakakilos ng maayos sa England kung siya ang lagi kong iisipin. Baka mapatay ko pa ang judge na nagpakulong kay Hendricks. Huwag ka na magalit sa akin, mahal ko. Bulong niya pero hindi ko siya pinansin dahil mainit ang ulo ko. Pumihit siya kaya nasa harapan ko na siya ngayon. Tumingin ako sa ibang direksyon at hindi ko talaga siya pinapansin. Huwag ka na kasi magalit. Pag nakarating tayo nang tutuluyan natin sa England, mamasahihin ko ang alaga mo para mawala ang pagod mo. Bulong niya kaya napatingin ako sa mukha niya. Hindi ako nagsasalita at nakatitig lamang ako sa kanya. Nagpapakipot kang masyado. Alam ko naman na hindi mo ako matitiis. Dagdag niya pang ani na nakanguso na. Alam niya na galit ako. Kilala na niya ako kapag galit talaga ako dahil hindi ako nagsasalita. Napasunod man niya ako, hindi ibig sabihin ay ngingiti na ako o matataranta na ako sa bawat sasabihin niya. Hindi ganoon iyon. Huminga ako ng malalim at tumingin ako sa mga kaibigan ko na naghihintay lamang ng iutos ko. James, ilagay mo ang mga bagahe nila sa sakyan. Pagbaba nila Henry ay aalis na tayo. Ani ko at inalis ko ang kamay niya na kayapos sa akin. Tinitigan naman niya ako at nakikita ko ang pamumula ng kanyang mga mata. Gusto ko siyang yakapin pero masasanay lang siya kapag ginawa ko iyon. Gusto ko kasing makita niya na kahit hindi ko siya natitiis, hindi ibig sabihin ay magiging sunod-sunuran lang ako sa kanya. Mali na ang nagiging ugali niya at hindi ko pa hihintulutan iyon. Hindi sa lahat ng oras kailangan kami magkasama at alam naman niya iyon. May mga bagay na dapat niyang maunawaan pero sa ngayon ay pagbibigyan ko siya. Pero ito na ang huli. Naglakad ako patungong pinto pero napahinto ako na may tumamang matigas na bagay sa likuran ko. Pagharap ko
ko ay sapatos pala ito ni Colleen at nakikita ko sa kanya ang panlilisik ng kanyang mga mata. Umalis na kayo! Di na kami sasama pa! I hate you so much, Felix! I hate you! Sigaw niya at tuluyan na siyang hindi nakapagpigil at mumunghalit na siya ng iyak. Nagtatakbo siyang paakyat sa itaas kaya para naman ako natauhan at napatingin ako sa mga kaibigan ko na nakatayo lang at nakatingin sa akin. Napakamot ako ng ulo at mabilis kong sinundan ang mahal ko. Nakaramdam ako ng takot na baka nga yung hate niya for real na. Baby, wait lang! Malakas kong ani habang tumatakbo si Colleen sa hagdanan. Huminto naman agad siya at tumarap sa akin na punong-puno ng luha sa kanyang mukha. Hindi ka nag-alit? Anya, kaya ngumiti ako habang papalapit ako sa kanya. Pinahid naman agad niya ang kanyang mga luha at ngumiti sa akin. Tumingin siya sa ibaba at ninitaan niya ang mga kaibigan niya. See? Akala niya may isa niya ako nang pakunwaring galit niya. Isang iyak lang nataranta na agad siya. Nakanguso niyang ani kaya naman nanlalaki ang mga mata ko sa mga naririnig ko sa kanya. Kinuha niya ang braso ko at sinukbit niya ang braso niya at iginiyanan niya akong pababa ng hagdan. Malalakas na tawa na naman ang maririnig sa lahat habang ako naman ay hindi makapaniwala na nagagawa akong paikutin ni Colleen ng ganoon kabilis. Ang nagagawa nga naman ng pag-ibig. Ani Lester sabay tawa ng malakas at itinakwas pa ang kanyang mga daliri na akala mo'y isang bakla. Bakla ka ba, Lester? Malakas na boses ni Simon. Bakit? Pumapatol ka ba sa bakla? Pangasar naman ni Lester kaya napapailing na lamang ako habang sila'y nagtatawanan. Napatingin naman ako kay Colleen. Magsasalita na lang sana ako na bigla niya akong hinalikan sa aking labi at mas pinalalim pa niya ito kaya gumanti agad ako at nilamukos ko talaga siya ng halik. Halos mapugtong aming hininga na maghiwalay ang aming mga labi sabay tingin ko sa aking orasang pambisig. Malalakas na sigaw ang gumulat sa akin na magsasalita na lang sana ako sa mga kaibigan na tauhan ko. Wala nang oras! Late na tayo at kahit quick mo hindi aabot. Sabay-sabay nilang sigaw kaya malakas na tawa na naman ang maririnig sa mahal ko at sa mga kaibigan niya.